Ulitin po natin to set the mood and before natin siya welcome, tayo po muna tayo lahat. Ayan, pag sinabi yung Sandra ang sagot, walang iba, palapakan natin ang ating Business Development Officer, Sir Jen Sirilla. Sige po. Thank you sa inyong lahat. Salamat kay Ma'am Kim. Palakpakan naman natin. Yan, fresh promo na yan, Bicol. Okay, so welcome po sa ating Ascend Training. Ngayon po, lift off 2 tayo. Okay, so before mag-start, gusto ko lang po kayong tanungin, sino po ba yung naka-attend na ng Ascend before? Yun, karamihan. Sino yung first time? Yun, may mga first time tayo. Sino dito yung mga naka-attend last time nung nag-Ascend Training po ako? O yan, unahan ko na po kayo. Yung iba kasi nakipag-unahan sa harap, kala nila may 1,000 pa rin eh. O wala na po, last time lang yun, kasama sa training yun eh. Okay, so welcome po sa ating Ascend. Ano ba ang Ascend, okay? So Ascend is the curriculum of Ascendra. Pag parte ka ng Ascendra, meron tayong sariling curriculum, and Ascend ang tawag dyan. Ang Ascend po, hindi lang yan basta-basta nilikha, okay? May ibig sabihin po yan. Ascend means attitude, skills, and clarity education for network development. Okay, yan po ang kaibahan ng Ascendra. Alam po natin, napakaraming network marketing companies na pag pumasok ka, ang binibenta sa'yo yung kitaan, ang binibenta sa'yo yung produkto. Okay? Sa Ascendra po, ang gusto natin, mamaster natin muna yung business. Lagi nyo pong tandaan, your skills are directly proportional to your income. Yung skill mo, proportional yan sa income mo. Kaya nga po, merong mga skills na binabayaran ng malaki. Diba? Kagaya niyan, sa IT field, hindi porket IT ka, pare-parehas ng bayad. Merong mga ibang IT na mas mataas yung bayad sa kanila. Pag doktor ka, iba-iba din ang bayad. Diba? Sa doktor, merong mga general practitioner, merong mga surgeons, merong mga neuro, iba-ibang bayad yan. So, ibig sabihin, hindi porket mag-network ka, kikita ka na. Yung mga kumikita talaga, yung mga networkers na may skills. Kaya, sa mga tao dito, sa mga network marketers dito na matagal na sa network marketing at di pa kayo kumikita ng malaki, bago nyo po tanungin yung kumpanya, bago nyo questionin yung upline, yung questionin nyo muna yung sarili mo. Nasa akin na ba yung skills? Baka wala pa sa iyo yung skills. Kaya ang sabi ko sa inyo, your skills are directly proportional to your income. Huwag kang matuwa kung malaki income mo ngayon tapos alam mo yung skills mo napakababa. Kasi ang mangyayari dyan, yung income mo, yun yung ahatakin ng skills mo pababa. Kaya ang importante, kung kumikita ka ng malaki ngayon pero hindi pa ganun kagaling yung skills mo, good. Pero ang importante, dapat may angat mo yung skills mo. Kaya nga po, meron tayong Ascend. Itong Ascend, programa po ito ng Ascendra. Para po yung success, madali po maituturo sa mga tao. Diba? Hindi po kagaya before na pag tinanong mo sa upline, paano ba mag-succeed? Hindi din alam ni upline kasi nakachamba lang din eh. Tandaan niyo po, ang hirap ulitin ng chamba. Diba? Try mo sa basketball, tira ka dun sa may half court. Pag nakaisang beses ka, kumusta ako, hirap mo nang ulitin yun. Kahit yung mga magagaling ng NBA players, hindi nila kaya ulit-ulit sa half court shot, panay pasok. Diba? Alam natin na chamba lang yun eh. Pero pag may actual skills ka, ang daling ulit-ulitin, ang daling i-transfer sa mga downlines. Kaya meron po tayong Ascend. So Ascend is your clear flight path to success, okay? So gusto niyo po ba mag-succeed? Yes! Ang gusto po ng Ascendra, mag-succeed kayo, kaya gumawa po tayo ng ganito. Alam niyo po, ang Ascend program natin, kung gaano katagal na natin ginagawa yung Complan, sabay pong ginagawa yung Ascend niyan. So ibig sabihin, habang pino-formulate yung Complan, naka-formulate na po yung Ascend training natin. Kasi ang gusto natin, meron kayong susundan. So ano ba yung Ascend? Diba? Your clear flight path to success. So yung clear po, merong ibig sabihin yan. Yung clear po, yan yung buong Ascend program natin. So sa clear natin, una sa C, may ibig sabihin po yung clear. Yung C, check-in. So check-in is the calibration before the navigation. So sa flight, alam natin na bago ka sumakay sa aeroplano, kailangan mag-check-in ka muna. Hindi po yan parang taxi lang na pwede mong parahin tapos sasakay ka. Hindi yan parang bus na hihinto tapos sasakay ka. Sa aeroplano po, kailangan naka-check-in ka muna. Kailangan nakabook yung flight mo. Diba? Kailangan kung international yan, ma-check mo na yung passport mo. Dadaan ka muna sa immigration. Diba? So ganyan po ang flight. So ano ba yung check-in natin? Check-in 1 is your mindset.
So, ibig sabihin, kailangan makalibrate before lumipad yung network business mo, kailangan yung mindset mo muna nakakalibrate. Ang hirap kasi sa atin, karamihan gustong yumaman eh. Pero yung mindset, wala sa pagyaman. Kailangan mindset natin ang unang naka-calibrate. Kaya nga po, ang ganda ng mindset natin eh. Last Wednesday, di ba? Si Sir Joseph yung nagbagsak. You remember, we have the 10 critical flight failures. Alam niyo po yung 10 critical flight failures na yon, pag pinakinggan yung maigi, makikita niyo po na minsan kaya hindi ka nakaka-take off, sa 10 na yun may problema kayo. Kagaya po, may nakausap ako, isang distributor, isang partner natin, nagtatanong siya, sir, bakit hirap na hirap mag-take off? So pinakwento ko siya, alam niyo po, nakita ko sa kwento niya, yung problem number 8, yung critical failure number 8. Yung critical failure number 8 natin, yung too much emotional luggage. Diba, paano lilipad yung aeroplano kung over luggage yan? Oh, minsan, ganun ang problema natin, di ba? Ang galing na ng skills mo, di ba? Nandun na lahat sa iyo ng essential, kaya lang bakit hindi ka makatake off? Paano? Pati problema ng downline mo, pati problema ng crossline mo, pati problema ng kumpanya, pinoproblema mo. Kaya, ang ganda yan, daling ma-check up, 10 yun, oh. Imagine mo sa 10 na yun, mapipinpoint mo na agad kung ano yung nagpapakupat ng paglipad mo. O kaya lang, hindi mangyayari sila, hindi ka attend ng training. Kaya nga, ayan pa lang, mindset pa lang, oh. Mindset pa lang, marami na kayong matututunan. Kaya huwag niyong i-miss out yung every Wednesday, meron tayong new Ascenders Orientation. C1 po yung dinidiscuss doon, yung check-in 1. Then aside from that, meron tayong check-in 2. Naayos na yung mindset mo. Pangalawang isa-set natin, yung goals. So yung check-in 2 po, yan ang i-discuss natin ngayon. Okay? Bakit? Kasi karamihan sa atin, alam nyo, ang goal naman present yan sa bawat isa eh. Oh, gusto nyo, tanungin ko ngayon kung sino yung walang goal eh. Wala namang magtataas ng kamay dyan eh. Kahiyaan na lang pag pinagtaas ng kamay dyan. Di ba? Tanungin mo, sino walang goal? Siyempre lahat may goal. Ang tanong, siniseryoso ba? May sistema ka ba para abutin yung goal mo? Yun ang problema ng karamihan. We have goals, but we don't know how to set goals. How to reach our goals. Kaya yan po yung matututunan natin ngayon. Okay, so yung check-in 2. So imagine mo, pag ang downline mo, pasaway, pakitin mo na agad ng check-in 1. Attitude. Oh. Yung iba naman, okay sa attitude. Okay? Ang problema naman, walang maayos na goal. Check-in 2. Ang problema kasi, pag from us leaders, hindi natin kayang ibagsak dahil tayo mismo, hindi naman ma-attend eh. Hindi naman minamaximize yung training eh. Diba? Alam niyo po, karamihan ng problema natin, madali na natin matotroubleshoot kasi may ganito na. Ang problema, 50% of the problem is solved if you know the problem. Okay? Another 50% pag may solution na. Minsan alam mo nga yung problema, hindi mo na maalam yung solution kasi hindi mo na maalam itong mga ito eh. O next, meron tayong check-in 3, mastery. Ibig sabihin, bago ka umalago sa business, dapat alam mo muna yung produkto natin. Kaya may check-in 3 tayo. So pag hindi alam ang produkto, attend ng check-in 3. Ang maganda po pala dito, both face-to-face and online, meron tayo sabay. In fact, while I'm discussing this now, si Sir Miko po, nag-check-in 3 siya ngayon via Zoom. So sabay-sabay po yan. Ganun kami ka-eager na ibagsak, ituro yung training sa inyo kahit sabay-sabay ginagawa namin, di ba? Ibig sabihin, nasa inyo na lang if you will maximize this. Then yung check-in 4 natin method, ito naman yung turbo engine optimization. Ito na yung technical training natin. Mas magiging successful ka pag alam mo yung marketing plan. Nagulat na ako eh, may series of training ng technical training, ang daming hindi pa pala talaga alam kung ano yung marketing plan. Alam niyo, pag hindi nyo kabisado yung marketing plan, hindi nyo na ma-maximize. Para kang nagre-remote control na sasakyan na tinatalian mo tapos hinahatak mo. Pag nag-remote control ka, mas magagamit mo yun eh. Yun talaga yung tamang pag-maximize nun eh. Kaya po, before starting your business, dapat itong 4 na ito naatinan na. Kaya kung may mga bago po kayong downlines, paano nyo rito? Kailangan alam na nila to. O question, be honest, sino po sa inyo na kompleto na yung 4 na yan? Taas ang kamay. O ibig sabihin, konti pa lang sa atin yung nakakakompleto niyan. Dapat nung unang gawin natin yan, isa-isa nyo yan. Okay, next. After check-in, yung check-in yan yung conditioning stage. Bago ka magsimula, dapat naka-condition ka. Kagaya, sa mindset pa rin natin ha, yung isa sa diniscuss natin, yung fear of rejection. Ang turo natin, hindi mo kalaban ng rejection, kakampi mo ang rejection. Bakit kailangan ituro ang rejection habang nagsisimula? Kasi pag nagsisimula yan, hindi pa siya marunong kung paano makipag-usap, hindi pa siya marunong kung paano mag-recruit, so mas madalas, mas malamang sa malamang, marireject siya.
Ang maganda doon, habang inaalam niya yun, ready na siya sa rejection. Eh pagka hindi mo na-condition yung rejection sa kanya, pag na-reject, ayaw na agad. O, kaya doon pa lang sa una pa lang, tinuturo na agad natin yung fear of rejection. Yan yung critical flight failure number 10. Kaya ganun po ka-importante yung training natin. So next time po, pagka nagkaroon tayo ng training, lalo na kung iba't iba yung speaker, may iba't iba kayong matututunan. So attend po ng training, and as much as possible, dali niyo po yung mga downlines nyo sa training natin. So that is check-in, the conditioning stage. Then, after check-in, pag nakasakay ka na sa plane, di ba? Yung L natin dyan is the lift-off. Okay? So yung lift-off po, yan naman yung crucial stage. Okay? Break tayo, na-advance masyado. Yan. Yan lang po yung aeroplanong umaatras. Walang aeroplanong umaatras eh. Ito lang yung plane lang natin yung kayang umatras ng pag-ganon. Okay, so sa lift-off naman natin, ito na yung crucial stage. Pansin nyo po, sa flight ng aeroplano, very crucial yung lift-off. Doon po maraming nagdidisgrasya. Bakit? Kasi sa lift-off, kailangan talagang full yung power ng engine. Kaya po tingnan nyo, bago mag-lift off, ano pong sasabihin nung announcement system? Di ba ang sasabihin? Number 1, kailangan yung mga window blinds naka-open. Tapos yung upuan natin dapat naka-upright. Dapat walang mga nakaharang. Dapat naka-seatbelt ka. Ang daming instruction. Bakit? Kasi pagka nag-lift off, pag nag-take off yung plane, very crucial yan. And alam nyo po, karamihan ng mga networkers dito sa lift off nag-fail. Bakit? Kasi ang dami nating gustong advanced skills, pero yung basic skills ng networking hindi natin alam. Ano ba yung basic skills ng networking? Ayan na po, lift off 1 to lift off 4. Lift off 1, connect. Connecting. Ito po yung posturing and personal branding. Tignan nyo, karamihan sa atin share lang po para at least aware tayo. Kasi gusto ko mahimay talaga to eh. Karamihan sa atin, hindi na ma-maximize yung pag-build ng network. Kahit magaling kang magsalita, importante pa rin na bago ka nagsasalita sa tao, dapat kumonekta ka na. Kaya ito, lagi ko itong tinatanong, anong binibenta natin sa Ascentra? Sa mga nakakaalam, huwag na sumagot. Anong binibenta natin sa Ascentra? Diba? Marami ang sagot. Insurance, barley, Omega Life, lifestyle. Hindi po. Nandun naman sa tagline natin, Ascentra, ang partner mo sa O ano yung binibenta natin? Asenso. O ngayon, pag may pinibenta ka, halimbawa nagbebenta ka ng ice cream, pwede bang nagbebenta ka ng ice cream tapos display mo lugaw? Pag nagbebenta ka ng ice cream, ano din-display mo? Ice cream din. Pag nagbebenta ka ng cellphone, dapat cellphone din yung dinidisplay mo. Ibig sabihin, kung pag-asenso ang binibenta mo, ano dapat dinidisplay mo? O yung tanong, mukha na ba kayo masensado? Imagine mo, nagbibenta ka ng pagkasenso, tapos pag tinignan ka ng tao, ito ba yung mukhang umasenso? O, di ba? Alam niyo po, ang connecting, dapat hindi ka pa nagsasalita, nakakonekta ka na. Pagka hindi ka mukhang umasenso, mukhang mandarambong ka, hindi mag-i-invest yung tao sa'yo. Makapitikin pa nito yung 8.5 ko eh. O kaya po, meron tayo dyan mga polo shirt, di ba? Meron tayong mga jacket dyan. Para kung wala ka pa masyado mga branded, at least kahit pa ulit-ulit yung jacket, ang ganda naman. O ganun muna, i-maximize nyo. O sa pagporma natin, hindi naman kailangan branded eh. Di ba? Ang importante, maganda yung kulay, maganda yung fit sa'yo, ganun lang. O, yan pa lang o connecting, tapos yayabang mo, ba't ganun? Ang galing ko mag-present, pero hindi ako nakaka-close. Eh kasi, mas binavalue ng tao yung nakikita kaysa sa naririnig. Imagine mo yung naririnig sa'yo tungkol sa pagyaman, pero yung nakikita sa'yo kahirapan. Kuha niyo po? Oh, yan lang o, connecting lang o. Yung ibang minsan, ang daming inayos sa sarili, ang daming inaral kung sino-sino, mga international pa, di ba? Jim Rohn, yung mga yan, di ba? Stephen Covey, lahat ng mga international speaker, pinakinggan. Ang dami, ang galing mag-present, kaya pang English yun. Pero yung itsura, hindi na iayos. Anong thinking ng mga pinoprospect mo, ng mga nire-recruit mo? Ay, dito pala. Wala ka nang time mag-ayos ng sarili. Kuha niyo po, connecting lang, minsan yung nga lang problema. Alam niyo po, meron ako mga mentoran na ang tinuro ko lang sa kanila, pag mukhain nyo namang kumita kayo. Doon lang po, ang kami lang naging pagbabago, yung dami ng mga registrations na pumasok sa kanila eh.
Ang dami ng mga encoding ng grupo. Yun lang, o connecting pa lang. O contacting, ang ganda nito, prospecting to. Sa prospecting, meron tayong magandang module dyan, yung how to convert a no to yes. Yung nag-no na, napa-yes mo pa. Yung iba kasi sa atin, hindi alam yun, hindi nga umaattend ng training, minsan yes na, napapano mo pa. Okay na pay na, ang kulit mo pa. Napano mo pa. Ito, atinan nyo, contacting, prospecting yan. Last time, yung last na hinandle ko, communicate about presentation yan. When you present, di ba, hindi lang business ang pinipresent mo, sarili mo, pinipresent mo. Tsaka ang ganda ng training natin dyan last time. Naalala nyo yung ERL? Emotion, Result, Loss. Pag kumakausap ka sa tao, kailangan malaman mo kung ano yung emotion niya kasi people are buying from emotion. Di ba? Sa emotion sila bumibili, hindi naman yung logic ginagamit eh. Then after emotion, syempre karugtong nun, kung saan sila emotional, yun yung result na hinahanap nila. Halimbawa, OFW, emotional yan sa time, walang time sa family. So ano kailangan yung result? Kailangan ma-maximize mo na habang nandiyan ka sa ibang bansa, nakakapagdagdag ka pa rin ng income. Nakikita mo yung resulta na gusto nila. Tapos, loss. Yung result na yun, pag hindi nila nakuha, loss yun. Diba? Kaya nga nagpasample tayo nung last time, nung 1,000 pesos. Diba? So, may 1,000, may kumuha. So, halos lahat nalungkot kasi siya yung kumuha, siya yung masaya. Tapos nung binawi ko na yung 1,000, sabi ko, sample lang yun, siya yung pinaka-nalungkot. Pero in reality, wala namang may hawak ng 1,000 na yun, ako naman. Pero sino yung naging pinaka-malungkot? Yung taong nakakuha nun, tas nawala sa kanya. We are twice as sensitive to loss kaysa sa magiging natin. Kaya ang i-focus nyo, ano yung malulos mo? Pag ang tao, ang thinking niya, 8,500 ang loss niya, hindi yan mag-i-invest sa'yo. 17,500 malulos niya, hindi yan mag-i-invest. Pero pag malos niya ang opportunity, malos niya ang time, malos niya yung potential income, mag-i-invest yan. Tinuro natin yan sa communication. And just to remind you, alam niyo po, itong mga training natin, hindi pang karaniwang training to. Hindi mga basta-basta training, tapos yung mga nagtitraining pa, di ba? The likes of Sir Jurgen, Sir Joseph, Sir Nico. Ako, extra lang ako doon. Di ba? So, yun yung mga nagtitrain sa atin. And then last is closing. Galing mo nga dito, hindi mo naman na-close. Sa closing, ang ganda ng mga in-expose ni Sir Joseph on how to persuade people. Kami na nga Kami na nga na nasa management na, nakikinig at nag-undergo pa ng training. Tapos yung mga tao hindi pa marunong mag-present, hindi pa makapag-close, hindi marunong kumonek, hindi marunong mag-prospect. Yun pa yung ayaw umaatin ng training. Kaya palakpakan niyo yung sarili niyo sa mga ito. Okay? Kayo yung mga tao na talagang puhaw sa knowledge. Okay? So that's lift off. After lift off, sa 8 naman tayo, we have elevate. Ito na yung challenging stage. Pagka umaakyat na, di ba? Pagka sumasagupa na sa mga ulap, challenging na yan. So meron tayong elevate. Kanina basic skills. Meron naman tayo ng mga advanced skills naman. Kagaya ng mga online, especially sa Monday, meron tayong elevate sa Monday. Sa Monday po, meron tayong training ng TikTok. Okay? So in preparation na po yan ha. In preparation na yan sa mangyayari sa atin. Kasi magkakaroon tayo ng integration sa iba't ibang platform in the future. Last week po, sa mga nakapansin, wala po ako dito. Nasa Cagayan de Oro po ako and napakaraming inayos, okay, para sa October 26 na event natin. Sa October 26 pa lang magsisimula ang tunay na business. Warm up pa lang natin yung ginagawa natin ngayon. Okay? Kaya sa mga nag-warm up pa lang tapos pagod na, kawawa kayo pag nag-umpisa na tayo. Warm up pa lang to, naging stretching pa lang tayo. October 26, ang ganda. Okay, ang ganda ng mga mangyayari. Kaya kita-kita tayo sa Metro 10, okay, sa mga makakasama. Kasi 1,800 lang yata yung capacity nun eh. Okay, so ayan. So meron tayong elevate for different ranks natin. Tapos yung maganda po dito, halimbawa, kasi yung executive from A to E, makukuha mo yan through pay-in eh. Dito po sa partnership ranks natin, hindi ka aakyat ng partnership rank hanggang di mo napapagdaanan yung elevate. So, ibig sabihin, naka-align din yung elevate sa position mo. Alright? And then, after elevate, di ba, pagka sinagupa mo na yung mga ulap, yung mga clouds, aakyat ka na nandun ka na sa 30,000 feet, ang tawag natin dyan, cruising altitude. Okay? So, meron tayong alignment. Dapat, kahit nasa cruising altitude ka na, consistent ka pa rin. So, that is the consistency stage. Magkakaroon po tayo ng alignment summit. Itong alignment summit po, camp to, leadership camp natin to. Okay, so 3 days and 2 nights to.
And ito yung mga topic natin. About leadership na talaga. Inspiration, integrity, impact, influence, and illumination of a leader. Okay? Pag ma-master mo yan, advanced leadership na. Okay? And then, after alignment, syempre, darating ka na sa destination mo, we have the reach. Okay? Nakaabot ka na. Yan yung huli. R. So, this is the cherishing stage. Kaya lang, ito lang po, ang daming mga network marketers na nung naging top earner, na-reach yung destination nila, mas lalong na-discourage. Mas lalong nagkaroon ng problema. Kaya, sa reach natin, the destination is sustained discipline. Okay? Disiplina pa rin. Kahit nakarating ka na. So, para yan sa mga enterprise partner, brand partner, and legacy partner. Okay? So, napakahaba po nito. Buong journey na yung pinag-uusapan natin dito. Itong clear natin buong journey na. Check-in, lift off, elevate, alignment, and reach. Kaya nga po, bawat isang aatinan nyo na training, i-cherish nyo. Bawat isang aatinan nyo na training, talagang i-maximize nyo. Just to share to you my experience, alam nyo po, I've started network marketing at a young age. 15 years old po, nasa network marketing na ako. At the age of 18, I'm already in Africa. Sa Africa na po ako nag-network. Karamihan sa atin, alam natin, 18 years old, nag-aaral pa, nangihingi pa ng pera sa magulang. Ako po, sa mga nakakaalam ng kwento ko, at hindi ng mga experience ko sa Africa. In fact, nagkaroon ng time na sa Africa, nakulong pa ako sa immigration. Ganun yung mga na-experience ko. And alam nyo, kung ano yung nagagawa ko ngayon, kung ano yung na-reach ko, di ba? In fact, ang dami, may mga tao na hanggang ngayon nagpapasalamat pa rin sa akin kasi talagang na-mentor, naturuan ko sila sa network marketing. Alam niyo po, I owe that one to trainings. Utang na loob ko lahat yun sa training. Naalala ko yung bata pa lang ako at the age of 15, yung mama ko, laging nag-i-invest para sa training ko. Kahit may bayad ng training, papaatinin ako. Kahit pa ulit-ulit yung training, attend ka. Bakit? Kasi iba't iba yung mapapakinggan mo. Imaginin mo, minsan nga nagbabayad kami na malaki sa training. Pagkita ko, yun na pala yun. Naalala ko may nag-training yung The Secret. Ayun, natapos na yung training, secret pa din. Kaya namin alam kung ano yung The Secret. Nagbayad pa kami. Tapos kayo dito ang tinuturo sa inyo, actual experience, di ba? Tapos libre pa. Tapos hindi mo yung ma-maximize. Next time nga, pabayaran na natin para talagang i-cherish natin yung training, no? Oh. Diba? Buti mo walang tayong ganung training, yung The Secret. Baka mamaya, natapos na lang yung training, secret na yung kakalabasan eh. Secret, yung secret. Oh. Okay? So are you excited? Intro pa lang yun, are you excited? Excited na po ba kayo matuto? So if you're excited, simulan na natin. Ngayon, in our training, nandito po tayo sa sa check-in 2, which is motive. Okay? So ano ba yun? What is our motive? Very important yung motive or yung motibo mo. Yung goals mo. Bakit? Kasi yung motive, it's the fuel for the flight. Imagine niyo po, kung lilipad yung eroplano, di ba? Tapos ang layo ng flight, pag landing, nakalimutan kargahan ng gasolina. Hindi maaabot yung destination, malamang crash yung kahihinatnan. Kaya very important po, na yung motive mo, yung goals mo, yung why mo, alam mo. Kasi pagka hindi mo alam nyo, there are times na yung why, mas matimbang pa kaysa sa how eh. Tingnan nyo, karamihan ng mga tao, especially in network marketing, pag tanong kayo sa mga nag-succeed, ang dami sa kanila hindi alam yung how eh. Ang alam lang nila why, bakit nila ginagawa yun. Minsan, kahit hindi mo alam yung how, basta yung goal mo, basta alam mo yung gusto mong maabot, hindi ka mag-quit, hindi ka titigil. Yes. Kaya very important to. After your mindset, ayusin natin yung goal natin. Okay? So this is the fuel for the flight. Kaya lang, karamihan ng tao, we don't know how to differentiate goals and dreams. Alam niyo ba na ang dami pa rin sa panahon ngayon na nananaginip? O huwag niyo tignan yung katabi niyo, hindi pa nananaginip yan, umihilig pa lang. Okay? Ang dami sa panahon ngayon na nananaginip pa rin. Diba? When I say nananaginip pa rin, hindi pa rin nila alam yung pagkakaiba ng goal at ng dreams nila. Kaya tignan nyo, napakarami sa business. Kaya nga ako, ito lagi ko sinasabi, network marketing is for everybody. Ang kumpanya, ang network marketing, ang Ascendra, para sa lahat yan. Bakit? Pwede bang sabihin ng guard natin, "Ay, teka lang, bawal po kayo dito, hindi kayo nakapagtapos ng college." Wala namang ganun eh. Everyone, di ba? Network marketing is for everyone. Ang malungkot lang, not everyone is for network marketing. Hindi ako nag-judge ng tao. Let's just be honest, let's just be truthful. Tingnan nyo po,
sa network marketing, hindi naman talaga lahat ng nag-join nagsasucceed eh. Alam niyo po kung sino yung nagsasucceed? Yung mga tao na alam ang goal nila, i-differentiate sa pangarap nila. Yes. Kasi karamihan ngayon, nananaginip pa rin. Ito yung question ko. Ano po ba yung difference ng goal and dream? Sige, ma'am. Ito yung, kumbaga, kapag may goal ka kasi, kailangan ituloy sa dream. Kasi mas na may dream ka, greatness ang goal din yung mga hinihingi natin ng mga iba. Okay. Car, Okay. Oo. So yun. So yung dream mo, yun yung magdudugtong sa'yo sa goal mo. Parang ganon, okay? That's good. Wala namang maling sagot. Okay? Pagka nag-google kayo, makikita nyo rin dyan kadalasan. Goal, is a dream but with a timeline. Di ba? Pagka nilagyan mo na ng timeline, goal na. Pero every time I ask question, I want logical answer, tangible, di ba? Yung nami-measure natin. Yung obvious, yung nakikita, nasusukat, nararamdaman, di ba? Nafe-feel. So ako po, if you will ask me, ang difference ng goal at saka ng dream, very simple lang po. Okay? Dream is happening when you are asleep, while goal is happening when you are awake. Ang dream nangyayari pag tulog ka. Ang goal nangyayari pag gising ka. Tingnan niyo po, di ba? Ang hirap yung nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin, di ba? Ang tawag doon, hallucination. Huwag nyo nang ituloy, kakantahin nyo na yun pag dinare-diretso nyo pa eh. Di ba? Ang tawag doon, hallucination. At mas mahirap, yung, di ba, ang hirap nun, yung gising ka, nananaginip ka. Ang mas mahirap, yung tulog ka, tapos nag-goal setting ka. Hira yung nakakagawa nyo, tulog ka, tapos nakapag-goal setting ka pa. Oh. Di ba? So, ang pagkakaiba po, ang dream nangyayari ang pagtulog tayo, ang goal nangyayari ang pagising tayo. Kaya nga, ang una nyo dapat gawin, gising kayo. Wake up. wake up. Sabihin mo nga sa katabi mo, wake up. Para hindi halata, para hindi halata. Oo. May mga inaanto kasi, para at least buong hindi halata kung sino sila. Okay? So, karamihan sa atin tulog pa rin. Karamihan sa atin, we are still dreaming. Okay? Gusto niyo po bang patunayan natin why are we still dreaming? Okay? Bakit karamihan sa atin tulog pa? Ayan. Gawin po natin itong dream conversion cycle. Paano ba yung dream natin may i-convert natin sa goal? Alam niyo yung problema kasi sa atin, di ba? Minsan, pagka yung dream mo masyadong malaki, pagtatawanan ka na ng mga tao. Lagi niyo pong tandaan, reality is subjective. Naintindihan niyo po? Reality is subjective. When we say reality is subjective, iba yung reality ng bawat isang tao. Hindi pwedeng ang reality niya, yun din ang reality ko. Ako po, lumaki po kami sa lugar sa Upper Bicutan, na kung saan yung lugar po namin, talagang yung lugar po na pagka mga nag-17, 16 ka, may anak ka na agad, ganun. Talagang uso yung ganun sa amin. Sorry po sa mga naging batang ama nila rito, pero sa amin ganun yung ano. Tapos nandun kami sa lugar na pagka hindi ka kasali sa gang, parang hindi ka cool. Parang lampa ka, pag di ka nakikipag-away gabi-gabi, ganun yung lugar namin. Ibig sabihin, yun yung reality nila. Ako po, nung college, nag-aral ako sa Lasal. So parang alam mo yun, grabe naman to, Lasal, di ba? Parang ganun. Kasi karamihan sa amin, napapanood lang yun sa basketball, sa UAAP. Ibig sabihin, iba po yung reality nila, iba yung reality ko. Kaya bawat tao, ibang reality. Tingnan nyo po, ang reality dati, ang bakal, hindi lumilipad. Kaya lang, ang reality ng Wright brothers, diba, si Orville, tsaka si Wilbur Wright, ang aeroplano, makreate. Ibig sabihin, ang bakal, pwedeng lumipad. Tingnan nyo po, reality na ba ngayon yung bakal pwedeng lumipad? Yes! Ibig sabihin, ang reality, iba-iba yan. Kaya, pagka may reality ka, para sa'yo reality yan, huwag mo mahayaan na yung reality ng ibang tao, lamunin yung reality mo. Baligtad eh. Tingnan nyo, ang reality ng ibang tao, ganito kaliit. Ang reality mo, malaki. Ang ginagawa mo, pinifit mo yung reality mo sa kanila, pinapaliit mo rin yung reality mo. Hindi. Dapat ang gagawin mo, kung ano yung reality mo, hayaan mo ibang tao makakita at yung ibang tao ang sumabay sa reality mo. Dati, hindi naman pwedeng kumita ng million sa network. May mga nakapagpatunay. Diba? Dati kasi, ang thinking ng mga tao, kailangan lang, meron kang business, o kailangan lang, meron kang magandang trabaho para makabili ka ng Ferrari.
But we have the late Jude Quintanar na nakabili ng Ferrari through network marketing. Kita nyo, yun yung naging reality ng mga networkers. Merong mga grade 5 lang, grade 6 lang, nakabili ng sasakyan, hindi sila nakapagtapos pero napagtapos yung mga anak nila through network marketing. Pero ang reality, grade 5, grade 6 before, di ba? Ang reality, hindi yayaman yung mga yan. Kaya ibig sabihin, yun yung reality nila eh. So huwag niyong hayaan na yung reality ng ibang tao, i-crumble yung reality niyo. Kailangan magtuloy-tuloy yung reality natin. And alam niyo po ang kagandahan, yung Ascendra, napakagandang tulong yung ginagawa sa atin para mas lumaki yung reality natin. Ang dami ko nakakausap dito, na yung mga chineke nila ngayon, hindi naman nila chineke sa mga previous companies nila yun eh. Minsan, wala pang 1 month, 1 week, 2 weeks pa lang, ang laki na ng chine-checking nila. Ibig sabihin, yung reality na hindi nyo naramdaman sa ibang kumpanya, kayang gawin ng Ascendra ng reality para sa inyo. Kaya ang kailangan lang natin, na-convert natin yung mga pangarap na yan, yung dream na yan, maging reality sa atin, okay? So if you want that dream to be a reality, ang una mo dapat gawin, okay? First thing you need to do is to define it. I-define mo muna yung reality mo. I-define mo muna yung dream mo. Ayan. Dream it. Visualize your best future. O, question ko po. Sino dito yung gusto magkaroon ng sasakyan? Ayan. Gusto mo magkaroon ng sasakyan? Question. Is it a goal or a dream? Sino nagsabing goal? Taas kamay. Sino nagsabing dream? Taas ang kamay. Bakit dream? Tingnan nyo. Ang dami sa inyo gusto magkaroon ng sasakyan. Baka pag tinanong ko yung brand, hindi nyo nga alam eh. Sabi gusto ko magkaroon ng sasakyan, basta may 4 na gulong, yun na yun. Pagka hindi nyo pa na-visualize yan, pag hindi nyo pa na-visualize yan, dream pa rin yan. Hindi pa goal yan. Kailangan i-visualize nyo muna. Anong klaseng sasakyan ba yung gusto mo? Diba, i-visualize mo na nagdadrive ka na ng sasakyan. Oh, ang dami sa inyo gusto magkaroon ng sasakyan. Pag tinanong mo, marunong na ba mag-drive? Di pa rin naman. May parking na ba sa bahay? Wala pa rin naman. May lisensya? Wala pa rin naman. Di ba? Kailangan, i-visualize mo na talagang nangyayari na sa'yo yun. Kaya nga maganda niyan, ngayon pa lang, kuha ka na ng lisensya. Mag-aaral ka na mag-drive. Para at least pag dumating yung sasakyan mo, marunong ka na. O hindi yung darating yung sasakyan mo, hindi ka rin naman pala marunong mag-drive. O. Diba, yun yung kailangan i-visualize mo siya, dapat nakikita mo siya. Actually, ito po yung maganda. Sa Ascendra, magkakaroon po tayo ng ganyan dito. Magkakaroon tayo dito na yung mga pangarap nyo, mabivisualize nyo mismo. Naka-VR kayo, makikita nyo mismo yung mga pangarap nyo yan. Abangan, okay? So yan yan. So kung gusto mo lang magkaroon ng sasakyan, hindi mo visualize, dream pa lang yan. Hindi pa goal yan, okay? So ang kailangan mong gawin, okay? After you dream it, ang kailangan mong gawin, you define it, okay? Yan, so define it. Make it specific and price. Presyuhan mo na yung pangarap mo. O kagaya niyan, sa mga nagsabi gusto magkaroon ng sasakyan, anong klaseng sasakyan ba gusto mo? O, Mercedes-Benz, di ba? Jeep. O, yung Jeep po, mamahalin brand yun. Hindi po yun yung pampasaherong Jeep, ha? O, Wrangler Jeep yun, okay? O, sige. Sample tayo, sample. O, Bruce. Gusto mo magkaroon ng sasakyan, syempre. Anong klaseng sasakyan? Mustang. Starting Mustang. Mayabang din itong batang ko. Starting pa lang Mustang. Paano na yung top of the line mo niyan? Di ba? Mustang. Top of the line mo, Rolls Royce. May payon. Hoy, tayo makisaw-saw sa problema ng gobyerno. Dito lang tayo, Ascendra. Ang gusto lang Ascendra, di ba? Huwag tayo masa sa gobyerno. So, Mustang. Anong year? 2026, okay? Good, 2026. Makina, ilan? 5? Ha? 5? O, 5. Diba? Yung tipong bawat apak mo, 100 pesos agad na. 100 pesos yung gasolina mo. Yan, o diba? Mustang. Anong kulay pala? Pula. O, ay, orange? Para sa pula, okay. O, pula ng Mustang. Automatic manual.
O syempre, automatic. Ang hirap naman, nakamustang ka, tapos kinakambyo-kambyo mo pa. Diba? Naka-manual ka, Mustang na, minanual mo pa. Diba? Automatic na Mustang na 2026 na kulay red. Okay, good. Diba? Hindi pa sapat yun. Okay, bakit? Kasi in reality, hindi naman Mustang yung pangarap mo eh. Ang pangarap mo, makabili ng Mustang. Kaya ang kailangan, presyuhan mo. Magkano yun? Magkano yun? 3.5 siguro, 2026 pa yun, di pa lumalabas, na-presyuhan mo na. Eh, yung Mustang ngayon, magkano yung Mustang ngayon? Yung ngayon, 3.5. Hindi, maganda to, advance mag-isip. May mga kailangan natin sa business. 3.5 million. So ngayon, hindi na Mustang yung pangarap mo. Ano na yung pangarap mo? Ano na yung goal mo? 3.5 million. So ito yung tanong ko, dream pa rin ba siya o goal na siya? Sino nagsabing goal? Taas ang kamay. Sino nagsabing dream? Maraming wala pa rin pakialam. Sino hindi natin kasama dito? Hindi, nahiya lang sumagot. Okay. Actually, kahit ma-define mo siya, para sa akin lang naman, dream pa din yan. Hindi pa rin yan goal. Bakit? Kasi kailangan ma-divide mo siya. So ngayon, hindi na Mustang yung pangarap mo, brother. Ang pangarap mo na is 3.5 billion. Kasi yun yung makakabili ng Mustang eh. Kahit paano mo pangarapin yung Mustang, kung wala kang 3.5, di mo mabibili yan. So 3.5. Ngayon, ang tanong, gaano mo katagal gusto bago magkaroon ka ng Mustang? Yun yung tanong doon. 2026. So, 2026, ibig sabihin, meron kang isang taon na lang. Isang taon. May isang taon ka. Okay, dito na. Ito na yung defining moment niyan eh. Okay, dito na nagkakaalaman eh kung kaya ba talaga eh. So, ibig sabihin, yung 3.5 million, meron kang 1 year. So, ngayon, kung i-divide mo, 3.5 divided by 1 year, sabihin na lang natin 3.6 divided by 1 year, ibig sabihin, nasa 300,000 yun every month. So ngayon, hindi na 3.5 million yung goal mo. Ano na yung goal mo? 300,000 every month. Okay? So ngayon, alam mo na, 300,000 every month. Ang question ko po, dream pa rin ba yun o goal na yun? Sino nagsabing goal? Taas ang kamay. Pinong-unti na nagtataas ng kamay. Makakala na sila ng self-confidence. Hindi. Walang mali. Sino nagsabing goal? Taas ang kamay. Yun, medyo dumami, nadagdagan ng 3. Sino nagsabing dream? Taas ang kamay. Mas dumami yung dream. Sabi na, sa dream na lang. Bipo, for me, dream pa din siya. Bakit? Kasi, nakuha natin yung monthly mo eh. Kaya lang, ito ang problema, hindi nakukompleto yung dream conversion cycle. Kasi karamihan sa atin, dito humihinto. Dinidivide natin monthly. Alam mo, para maging successful ka, dapat ma-convert mo yan, hindi lang into months, into weeks, dapat ma-convert mo yan sa daily strike. Daily strike na. So, ibig sabihin, kung 300,000 per month, magkano per day? 10,000 per day. So, ang tanong, paano makikita ng 10,000 per day? Yun na yun. Hindi na 300,000, 10,000 per day na. So ngayon, i-convert mo pa yun. Yung 10,000 per day, ilang executive yun? Kailangan at least maka-isang executive ka ngayong promo period per week. Pag hindi na promo period, ang kailangan mong executive na direct mo sa isang buwan, at least 8 or 8. Diba? Kasi 40,000 ang executive. Naka-executive ka na ba? O yun ang tanong, baka mamaya naka-associate ka lang. 1/7 lang yun. Diba? So ngayon, naka-executive ka. So ibig sabihin, ang kailangan mo na at least, ilan? 8 na executive per month. So ibig sabihin, hindi na pera yung tinatarget mo. Ano yung tinatarget mo? I-strike na. Diba? So ibig sabihin, kung umpisa pa lang ng buwan, kailangan makuha ko na itong executive. Pag di ko ito nakuha, meron ako. Kung 8 yan, ibig sabihin, sa isang linggo, dapat makadalawa ka. Monday, Tuesday, Wednesday, nakaisa ka. Okay. Thursday, hindi ka nakakuha. Friday, maganda kung Monday pa lang, nakuha mo na agad yung dalawa para tapos ka na agad ng quota sa isang linggo. Alam niyo yung importance ng daily strike? Ang dami sa atin, pag na-miss yung daily strike, ginawa mong weekly, ginawa mong monthly, manonotice mo, ubus na yung isang taon mo, wala ka pang na-achieve.
Marami sa atin, sinasabay yung goal setting sa New Year's resolution eh. Ako, ganyan ako eh. Ilang taon ko na actually pinlanong pumayat eh. Gino-goal set ko yan, every year pumapayat ako dapat, kapayat ako. Alam niyo po, na-realize ko kagaya ngayon, September na, hindi pa rin nangyayari. Next year na lang ulit. Kuha niyo po, yun ang problema pag hindi mo kinonvert into daily strike. Oh. Ngayon, pag tawa ka lang ng tawa, di ka natatamaan, medyo mahirap yan. Pero kung ikaw, habang tumatawa ka, nare-realize mo sa sarili mo, nga, no, hindi ko na-convert into daily strike eh. Tapos sisisihin mo si Upline, sisisihin mo yung company, bakit hindi ka nagiging successful. Kaya alam niyo po, very important to. Alam niyo, isa to sa talagang pinakamatinding lesson ko nung nag-build ako ng network sa ibang bansa. Alam niyo kung bakit? Kasi sa ibang bansa po, sa Africa, when I'm building my network, na-realize ko na bawat araw importante. Bawat araw naranasan ko po na survival. Alam niyo ito po mag-share lang ako sa inyo, hindi part ng module to, okay lang ba? I will share something sa inyo kung paano nyo nagagawa dapat yung goal setting nyo. Kasi ang alam natin, ang tinuturo sa atin ng goal setting, we have the short term and long term, di ba? So itong long term, kailangan series of short term. Kaya lang alam nyo po, minsan may disconnect eh. Ako, instead na hinati sa dalawa, yung mga goals ko, hinahati ko po sa 4. Ano yung 4 na paghahati-hati ng goals? Number 1, at ito maganda, naka-align sa Ascendra to. Okay, number 1, kailangan pagka nag-a-arrange ka ng goal mo, dapat yung pinaka-inuuna mo yung survival goal mo muna. Kagaya niyan, pinag-uusapan natin, sasakyan, active na active kayong lahat. Baka mamaya yung iba, pambayad ng renta, pambayad ng kuryente, wala. Pang-survive, wala. O yung iba rito, di ba, may hub. O hati-hati na nga sa hub, yung iba wala pang pambayad. Survival ang importante. Kaya ang unahin nyo, yung survival goals nyo. Ano ba yung survival goal mo? Computin mo kung magkano talaga yung kailangan mo for you to survive. Kasi ang hirap na ang buhay mo, iaasa mo pa rin sa ibang tao. Kaya nga diba sa AI forum natin, improvement, independence, tsaka innovation. Ang pinaka-importante parte doon, independence. Wala ko kayong nakita na tao umasenso na dependent sa ibang tao. Uy, ang galing na, umaasa ka pa rin sa magulang mo, asensado ka na ha. Wala ka makikita gano'n. Kung gusto mo maging independent, kung gusto mo maging asensado, kailangan independent ka. And you know, independent start kung nakakasurvive ka na. O be honest to yourself. Nakakasurvive ka ba? Kung walang tulong ng iba, hindi mo kaya mag-survive. Nandyan po yung maturity sa survival eh. Pag dumating ka sa point, alam niyo po nung nasa Africa ako, dumating ako sa point ng buhay ko na ang pera ko pag umaga, pamasahe lang papunta sa market. At pag nasa market na ako, that is 7 kilometers from our house. Alam niyo po, ang mindset ko na wala na akong pamasahe sa pauwi, wala akong pangkain. Kaya ang mindset ko talagang pag may nakausap akong tao, it's either magre-register yan o kahit bumili lang yan. Survival eh. Very important yung survival mo, survival goals mo. O tanong ko sa inyo, may mga survival goals ba kayo? O ba't konti yung nag-yes? Huwag niyong pilitin sarili niyo kung wala, much better na ngayon palang malaman nyo na. Na kailangan, ang una ko palang siniset, survival goals. Ibig sabihin, magkano ba yung budget ko pang kain? Diba? Ang hirap yung makikilala ka ng mga kaibigan mong buraot ka. Diba? Paglalapit ka para kang may sakit, huwag natin kausapin yan, magpapalibre na naman yan. Pero tingnan mo, pag ikaw yung laging nalilibre, uy, tara, labas tayo, ano? Isa, kahit wala silang pera, sila pa magyayaya sa'yo, uy, tara, labas tayo, libre mo, di ba? Ang dami mo kaibigan pag meron ka. Naniniwala pa kayo? Pero pag lagi kang nangihingi, di ba? Lagi kang, yung buraot, para kang may sakit. Lalayuan ka ng mga tao. So, ibig sabihin, ang pinakauna mong i-goal, magkano ba yung kailangan mo sa pangkain mo everyday, sa nirerentahan mo, sino din yung mga nag-hub? O yung mga hoppers, so ang dami nating hoppers, hati-hati na kayo sa hub nyo, di ba? Baka mamaya, sarili mo hati na napakaliit na lang para sa renta, para sa kuryente, para sa tubig, di mo pa magawa. Sorry po wala akong pinalamin po. Wala akong pinapaligyan dito. Pero alam nyo, kung tinatamaan kayo, much better ngayon pa lang, ayusin na yan. Pero survival also. Diba? Sasakyan ka pa, nakikihab ka lang naman. Sasakyan. Unahin nyo, survival goals nyo. O, sino dito ang alam kung magkano kailangan nila per month? Na-compute nyo na yan.
Oh. Kaya nga meron tayo, di ba, yung tinuturo natin, yung essential account monitoring. Mamaya po, ipapakita natin yung essential account monitoring. Magkano yung kailangan mo every month? Survival muna. So, ibig sabihin, bago ka tumulong sa ibang tao, ano naman tutulungan? Sarili muna. Pambuhay mo muna sa sarili mo. Ang hirap sa atin, gusto may binubuhay agad na iba eh. Sarili, hindi pa kayang buhayin. Okay? So, yan yung muna. Diba? Tsaka maganda, kung survival goals, maganda yung nauuna kayo. Huwag yung laging behind kayo, di ba? Yung survival goals mo, kung kailan magbabayaran ng renta, kunwari, katapusan yung bayad ng renta, mga 27, 28 lang maghahanap ng direct. Survival, that is your first goal. So sa survival goal, ilagay nyo kung magkano. Halimbawa, kailangan ko sir to survive. Yung sabihin natin may pamasahe ako everyday, magpapadala rin kayo sa pamilya nyo. Alam niyo kung bakit yung iba hindi sa atin makarecruit sa pamilya natin? Kasi minsan tayo pa yung nanghihingi ng suporta sa kanila eh. Yayaman. Tapos baka may pangdagdag allowance dyan ha. O, padala kayo sa kanila para sila mismo maniwala. O, sa survival goal mo, isama mo kung magkano gastusin mo dyan every month. Kung magkano binabayad mo sa renta, sa tubig, pamasahe, pagkain, kung susuporta ka sa magulang mo, pang-internet. O, kaya iba sa atin, minsan di nakakakita ng picture naka-predata lang pala eh. Hindi mo nakita yung sinend sa'yo, poster ng training. O, nilike mo lang. Predata eh. Kita nyo, survival goals pa lang, sablay na. Kulang na, kapos na. Oh, itong survival goals nyo, ang kagandahan dito, kuha naman natin ito sa direct referral natin. 20% agad yung direct referral mo, maximum. Ibig sabihin, makakuha ka ng 8.5, may 1.7 ka na kaagad. May makakuha ka ng consultant sa promo period natin, 11,000 agad. Tingnan nyo ha, sa mga previous companies natin, 7 accounts. Parang nasa 50k yung presyo, huwag na natin saktuhin para mag-isip sila kung anong kumpanya yung sinasabi ko. 50k. Direct referral lang makukuha mo. 7 accounts na ganun yan. O, direct referral, ito lang tok-tok kasi iba naman sa kanya yung direct referral eh. Magkano makukuha mo? 500 pesos. Tapos strong leg mo pa. Diba? O kaya anong tendency ng iba? Kinukupit, ginagamit yung pera. Eh dito, anong pinakamalapit? Consultant, 45,500. Magkano agad direct referral mo? 11,000. Eh, sabi ko sa inyo, kahit gabing-gabi na, pupunta pa kayo dito sa office para lang maipasok na yan eh. Bakit? May 11,000 ka agad eh. Habulin mo yan, lalo na kung Tuesday, kailangan mahabol kayo sa encashment. Para pag Friday, may cheque ka na. Kaya ang maganda sa Ascendra, ang dali ng survival goals. Ganyan ang pinadali sa inyo ng Ascendra. Pag ikaw, hirap na hirap ka pa rin, ewan ko na lang talaga. Wala na akong alam na iba pang goal na pinakamaliit sa survival goal. After survival goals, ang next mong i-goal, okay? Ang next mong i-goal, kailangan magkaroon ka ng stability goal. When we say stability goal, di ba? Kailangan gumagana na yung turbo mo dito. Sa una kasi hindi naman agad gagana yung turbo eh. Puro direct ka lang eh. When we say gumagana na yung turbo, okay, eto na yung may grupo ka na nabubuo. Kailangan nagiging consistent na yung grupo mo. Ibig sabihin, hindi na lang ikaw yung nagsusurvive. Pati yung mga downlines mo, nagsusurvive na din. Alam niyo po, gigil na gigil ako sa account ng iba rito. Ito, sabihin ko na sa inyo, yung mga account nila Tanya, nila Dun, Bade, Tanya Morales, nagigigil ako para kung metro ng kuryente, galaw ng galaw. Imagine mo lahat ng nagre-register sa baba, kahit sabihin mong pa 50-50, 100, 250, pero community level. Tapos pag bumangga pa, another binary pa yun. Yun yung stability goals natin. Yung tipong sa laki ng grupo mo, nagkakalahating milyon ka. Diba? Yun yung stability goals. Oh, bago ang stability goals, survival goals muna. Dami kasi sa atin, di ba? Uy, papalakihin natin yung grupo mo ha. Papasok, tuturuan kita, minento kita kung paano pumasok sa top 20 ha. Siya naman di pasok sa top 20. Paano ka mag-memento? Eh, sarili mo nga, hindi mo pa nagawa. Survival goals pa lang, kulang na, bitin na. At stability goals pa. Kita niyo po yung arrangement ng mga goals natin. Oh. After that, doon pumapasok yung success goals natin. When we say success goals, yan na. Yan na yung makapasok ka sa top.
Makakwalify ka sa travel. Yan na. Yan na yun. Di ba? So meron ka ng success goals. Yung success goals, ito na, medyo pang grupo na yung goal na ito. Diba? Yun na yung na-focus mo na yung success ng grupo mo. Sunod-sunod po yan, ha? Sunod-sunod yan. Huwag kayong maghangad na maging successful, makapasok sa top, na yung survival goal nyo, hindi nyo nagagawa. Sa ibang kumpanya, pwede yan eh. Abang-abang ka na lang eh. Basta malaki na ang grupo mo, kahit wala kang gawin. Sa Ascendra, inalis natin yan. Kahit malaki grupo mo, pero hindi ka nakakapag-direct, kaya kang talunin ng iba na maraming direct. Kaya survival muna, then stability, then success goals. And then yung pang-apat dyan, yun na. Okay? Ito na. Ito na yung significance na goal. Okay? Yung significant goals na. So, ang hinahabol mo na rito, significance. Wala na, napatunayan mo na sarili mo eh. Okay ka na eh. Diba? So, ito na yung pagde-develop na ng tao. Ibig sabihin, ito na yung magpuproduce ka na ng mga millionaires sa ilalim mo. Hirap nun, magpuproduce ka ng millionaire sa ilalim mo, ikaw di ka pa marunong mag-million. Sulat niyo po yan. If you have your pen and paper, kung wala man, picturean niyo yan, ilista niyo po, dapat lahat ng goals na yan meron ka. Maniwala po kayo sa akin, pag itong goal na to na-hit niyo every month, okay, pag itong goal na-hit niyo every month, magiging successful kayo. Ang dami kasi sa atin ang layo ng goal eh. Nasa significance eh. Lalaki yung grupo ko, magkakaroon ako ng ganito karaming millionaire circle sa ilalim ko, bla bla bla. Pero hindi naman nakikita ng mga downline na nag-direct. Wala ka namang nag-direct every month. Mga downlines mo, mas malaki pa kinikita sa'yo. Kailangan ikaw mismo. Kaya nga po bilib ako sa mga founding partners, sa mga leaders na uma-attend ng training. Ayan o, meron tayong mga founding partners dito. Nandyan si Sir Bill sa likod o. Bill Bulawi, no? Diba? Palakpakan naman natin, mga founding partners. Ayan, nakita kayo, si Sir Joey, nandito rin. No? Diba? Mga founding partners na kahit may grupo, talagang uma-attend ng training. Mga founding partners na sila mismo nagde-direct. Mga leaders na sila mismo nagde-direct. Mga leaders na sila mismo, diba, ginagawa yung dapat gawin sa business. Kaya kung gusto nyo maging leader, ito po, 4 na goals. Hindi ito part ng module natin, additional lang po ito. Karagdagan lang po ito na pwede nyo maidagdag. Okay? So ngayon, balik na tayo. Baka masyado tayo mapalayo eh. So, yan yung dream conversion cycle natin. So ngayon, in setting your goals, ito po simple lang. May 4 na pika na kailangan sundan. Okay? So ngayon, papasok na tayo sa proseso ng pag-goal set. So sa pag-goal set natin, ano ba yung 4 na P na kailangan nating sundan? First P, okay, kailangan yung goal mo is positive. Okay? When we say positive, dapat yung goal mo greater than yourself. Okay, so ano ba yun? What is the... Ayan, it should be positive. Kailangan mas malaki sa sarili mo yung goal mo. If you have heard of logotherapy, itong logotherapy po, ito yung therapy sa mga nagsisuicide, sa mga gusto mag-suicide. Sa may mga suicidal tendencies, okay? Logotherapy. Ibig sabihin ng logo, di ba, meaning? Kaya nga, di ba, ang logo, pag sa isang organization, yun yung meaning ng organization. So, ang logotherapy, hinahanap mo yung meaning. So, ginagamit po ito sa mga may mga suicidal tendencies. Ang nag-create nito, si Viktor Frankl. Viktor Frankl, isa po siya sa mga Jew na nandun ng Holocaust. Alam niyo po yung Holocaust, di ba yung mga Hudyo, pinahirapan ng mga German sa panahon ni Adolf Hitler. Ngayon, alam niyo po, grabe yung mga higaan po nila doon, halimbawa ito yung higaan, yung bed, patong-patong yan, tapos yung ulo, saktong-sakto lang yan yung ulo nila, tapos yung katawan nila, ganyan. Talagang tabi-tabi. Alam niyo po, sa pagtulog pa lang nila, ang dami nang namamatay. Pag nagkasakit, nagkakahawaan, yung iba sa kanila na susuffocate. Tapos alam niyo, pagka nakakasurvive ka dyan, papahirapan ka pa nila. Ang ginagawa po, yung gulong, yung goma ng gulong, pinapalupot sa katawan, tapos sinusunog. So imagine mo yun, talagang kakapit. Ang pinakamatinding, isa sa pinakamatinding torture nila, yung sakong mo sa paa, di ba, yung ilalim ng paa, bubutasin yan. Tapos pag binutasan, lalagyan ng asin, tapos tatahiin. Kaya alam niyo po yung iba, para hindi nila ma-experience yung torture, pinapatay na nila yung sarili nila. Pero si Viktor Frankl, nakita niya, may mga tao na fighting for survival. Lumalaban para mag-survive. Ngayon, tinanong po niya yung mga taong lumalaban para mag-survive. Tinanong niya, bakit gusto mong mag-survive? Alam niyo po, ang sagot ng isa, kasi napangakuhan ko yung fiancé ko, napapakasalan ko siya.
Kasi naghihintay yung asawa at anak ko sa akin. Kasi sinabihan ko yung magulang ko na tatayuan ko sila ng bahay. Alam niyo po, nung inaral ni Viktor Frankl, yung reason nila, may common denominator. They have a reason greater than themselves. May rason sila na mas malaki sa sarili nila. Kaya alam niyo po, pag ang rason niyo kung bakit gusto niyo mag-succeed sa sarili niyo, mag-quit ka kaagad. Pero tignan niyo po, if you have other reason kung bakit gusto mo mag-succeed, when we talk about positivity, yung rason mo mas malaki sa sarili mo, alam mo, mas lalo may makakabot ka sa business na to. Kaya tanongin mo yan, yung goal ko ba? Ano ba yung goal ko? Pang sarili lang ba? Pang sarili yan, ako po yung unang pupusta na hindi ka magsasucceed. Lalo ngayon sa Ascendra, binago na natin ang kultura ng network marketing. Ang network marketing before, di ba, pag nasa binary ka, puro pairing, puro times 2, puro times 3, times 5, hanggang mamatay ka, pairing yung nasa isip mo. Bumangga, di ba? Kaya yung mga term natin, bumangga, projectin, o ito, projectin natin. Pag sinabing projectin, ikaw yung nasa weak link, pag times 2, pag times 3 ka, pag naubos, iba na naman. Diba? Build ka na naman, build ka. Marirealize mo, after 10 years, ganun lang yung ginagawa mo, nakikipagpatintero ka lang sa sarili mo. Ngayon, iba na ang playing field ng Ascendra. Iba ang goal natin sa Ascendra. Ang goal natin sa Ascendra, you need to have a reason greater than yourself. Bakit? Kasi po, ang tunay at malaking income sa Ascendra, nandun po sa override. At sa override, para kumita ka, kailangan kumita yung mga direct mo. So our network is becoming purposeful kasi ang purpose mo hindi mag-binary. Ang purpose mo, kumita ang downlines mo. Sa mga previous company natin, ang importante lang binary. Kaya ang ginagawa ng iba, downline na, sinusulot pa, nilalagay pa sa kabilang leg. Si downline naman, naanga-anga, nagpa-auto. Hindi niya alam na yung pera niya, yun din yung pinampare sa sarili ng pera. Ngayon, hindi mo na para gawin yan. Bakit? Kasi ang goal mo rito, imagine niyo po kung meron pang 10 downlines na nagwa 100,000 na rin yung kita mo. Hindi nyo na kailangan mag-tax, hindi nyo na kailangan mag-flood control project. Yung mga downline mo, parang nagtatax na sa'yo yan. Diba? Yan ang strategy sa Ascendra, yan ang buhay natin sa Ascendra. O, kaya dapat yung goal mo, positive. Kaya nga diba yung isa sa tinuturo ko, 4 rules of focus. Yung second rule of focus, don't focus on making millions, but focus on creating millionaires. Huwag kang mag-focus sa pagkita ng milyon. Ang fokusan mo, makagawa ka ng maraming milyonaryo sa life. So your goal should be positive. Remind yourselves of your goals. Positibo kaya yung naging goal ko? Bakit kaya hindi ako nag-succeed? Ay, kasi yung mga goal ko hindi positibo, puro pansarili. Second, aside from positive, dapat yung goal mo hindi lang positive. Okay? Okay, so hindi lang positive dapat ang goal. Dapat yung goal is, sige po, sasabihin ko na lang habang pinipindot ko, personal. Okay? Dapat ang goal mo, personal. Yan. So when we say personal, ito po ang naging problema ng karamihan. Masyado tayo nagpapa-apekto, diba, sa goal ng ibang taong nakapaligid sa atin. Ay, ang gusto ni upline ganito eh. Ang gusto ni upline ganyan eh. Alam niyo po, sa Ascendra, ang gusto natin mag-succeed kayo. Kaya nga meron tayong expansion account eh. Nakita niyo po, pagka nag-withdraw kayo sa essential account, 50 pesos lang. Pero pag nag-encash ka, nag-withdraw ka sa expansion account, 100 pesos. At saka magkaiba yung withdrawal. Hindi kagaya sa mga past companies, basta nag-encash ka, encash na lahat yun. Kasi ayaw namin maisip nyo na pag kumita kayo dito sa Ascendra, pera nyo lahat yun. Remember, nag-ooperate kayo ng business. Halimbawa, nagdadrive ka ng taxi. Pwede bang yung taxi na dinadrive mo, yung ini-income mo, yung panggastos mo lahat, hindi ka magpapagasolina? Kailangan magpagasolina ka. Alam niyo po, sa business, wala kayong nakitang businessman na pag kumita sila, gastos lahat ng kita. Ang businessman, pag makita niyo po, di ba, ang uunahin yan, kailangan may pang-operate muna yung business ko. Eh hindi, tayo sa network marketing, ang problema sa atin, hindi natin tinuring na business ang network marketing. Kaya pag pumasok yung pera, gastos. Banding. Tandaan niyo po ito sa business, ano ang equation ng profit? Income minus expense is equal to profit. Kuha niyo po? Ibig sabihin, yung pumasok sa'yo, minus yung expenses mo, yun yung profit mo.
Ngayon, ang problema sa atin, income pa lang, profit na agad ang tingin natin. Kailangan yung papasok sa inyong bonus, ang isipin nyo, income yan, hindi pa yan profit. Ibig sabihin, ililes mo pa yung expenses mo dyan. Ay, sir, may expenses pala? Oo. Papasahin mo papunta rito, pang online mo, di ba? Pang galaw mo sa mga downlines mo. Oh. Kaya very important. At ito po tandaan nyo, kahit malaki ang income, kung malaki rin ang expenses, ang liit ng profit. Mabuti pa yung hindi ka nung malaki ang income, tapos ang liit ng expenses, eh yan laki ng profit. Kuha nyo po? Kaya very important na alam natin yan. So when we talk about personal, sarili-sarili yan, kanya-kanya yan. Alam niyo po nung panahon namin, yun yung nauso yung nursing. Ang daming mga nursing jobs sa ibang bansa. Talagang ang laki ng kinikita ng nurses. Ang nakakalungkot po, hindi namin na-anticipate na mga kabatch ko na 4 years nga pala mag-aral. So akala nila hindi mauubos yung demand ng nursing. Kaya meron kami kaklase kahit ako sa dugo ng nursing eh. Kasi malaki daw yung income, sabi daw ng mama niya. Alam niyo po, MD, sinisima mga magulang. Kasi pag-graduate namin, ang malungkot, wala nang nursing job, ikaw pa magpabayad sa ospital para makapagtrabaho ka. Imagine mo, ikaw na nagtrabaho, ikaw pa nagbayad. Bakit? Kasi hindi personal eh. Kaya pag magsiset kayo ng goal, hayaan yung ibang tao, ang importante, yung goal mo personal. Okay? So, dapat personal ang goal. Then, aside from that, pangatlo, hindi lang personal, okay? So, hindi lang positive, hindi lang personal, dapat yung goal mo is possible. Posible dapat. Okay? Kasi pag hindi posible ang goal, hindi mo yan ma-reach. Kaya nga, kanina, di ba, nakita nyo, para ma-compute mo kung possible ang goal mo, meron tayo kanina ng dream conversion cycle. Oh, Bruce, ngayon mo marirealize na yung 300,000 per month, di ba, or kailangan mo kumita ng at least 10,000 per day. In 1 year time, possible ba siya? Pwede. Doon mo makikita. Oo naman, possible naman talaga. Huwag lang yung 1 million per day agad yung gusto mo. Yun na yung hindi possible. Hindi talaga possible yun. Sir, bakit hindi possible? Eh, maximum income natin pag executive 3 million per month lang eh. Kahit mag-legacy partner ka, 14 million lang yun eh. O, hindi possible yung 1 million per day, 30 million per month yun eh. Blood control, baka possible yun. Diba? So dapat, pag magkakagit ng goal, dapat posible. Sayang naman eh, personal na. Sayang naman, positibo na. Hindi nga lang posible. Okay? And then last. Okay? Yan yung favorite niyo pag naririnig niyo yung salitang last. Yung iba parang nabubuhayan. So last. Okay? Kailangan hindi lang siya positive, hindi lang siya personal, hindi lang siya possible, dapat prioritize na siya. Priority mo dapat yung goal mo. Diba? Ang problema sa atin, okay na, positive na, personal na, posible na. Hindi mo naman prioritize, hindi mo rin marireach yung goal mo. Kaya kung meron tayong ituturo dito, we have the priority coordinate plan. Ano ba yung priority coordinate plan? Ito po, derived siya sa priority plan ni Stephen Covey. Okay? Pero nilagyan natin ng konting mix para mas madaling i-compute. Okay? Pwede nyo rin po itong gamitin. In fact, after this, pwede maging activity ng grupo nyo to. I-maximize nyo itong training. Huwag yung after training, uwian na, hindi nyo man lang kinausap yung grupo nyo. I recommend na gawin po ito ng grupo nyo mamaya. Okay? So ano ba to? So yung priority coordinate plan natin, may dalawang linya dyan. Itong patalang, this is the line of urgency. Yung pataas, this is the line of importance. Okay? Ito yung mga urgent, ito naman yung mga important. So alam naman natin na pagpapunta sa kanan, positive yan. Pagpapunta sa taas, positive yan. Pagpapunta sa kaliwa, negative. Pagpapunta sa baba, negative. So ibig sabihin, yung una dyan, yung quadrant 1 mo dyan, ito yung positive. Ibig sabihin urgent, tsaka importante na rin siya. Okay? So ano ba yung mga urgent and important? Ito po yung now natin. Ito yung mga ngayon mo. Bilang network marketer, sa networking, ano po ba yung mga now natin? Kunwari, bibigyan ko po kayo ng senaryo. Ito, iba't ibang perspective to. Kung nasa perspective ka ng isang estudyante, ano ang now mo? Assignment, now ba yun? Urgent siya, di ba? Importante din siya sa pag-aaral mo. Okay? So yun yung mga now mo.
Ngayon, sa network marketer, ano po ba yung now natin? Sa network marketing, what is our now? Ano yung dapat ngayon mo? Okay? Ano po yung mga kailangan i-prioritize natin? Yung now mo. Presentation, ano pa? Training, ano pa? Tama lahat yan, ano pa? Ako po, isang word lang yung ilalagay ko dyan. If I will to choose kung ano yung quadrant 1 ko. Quadrant 1 po yan, ha? Okay? Ang quadrant 1 mo, yun yung mga urgent na importante pa. Ang quadrant 1 para sa akin, hindi downline. Downlines. Pag downline, isa lang yun. Ang hirap nun. Kailangan marami kang downline. Bakit? The more downlines you have, para kang may cheque, it's convertible to cash. Diba? Kung sino yung maraming downline, yun yung maraming kita. Ganun lang naman kasimple. Kailan ka nakakita millionaire circle, isa lang downline. Diba? So your downlines are directly convertible to cash. Kaya dapat lahat ng gagawin mo ngayon, yung now mo, yung urgent and important mo, dapat makakapag-produce ng downlines. Training, important yan, urgent yan. Yes, kasi makakatulong yan para makapag-produce ng downline. Presentation, yung sinabi kanina, urgent and important ba yan? Yes, kasi makakaproduce ng downlines yan eh. Pag nagpe-present kayo, wala akong nakitang tao na hindi nagpe-present, nakakakuha ng downline. Diba? Kailangan nagpe-present ka. Ano pa? Knowledge, very good. Skills. So lahat yan. Kaya dapat, lahat ng nandito sa quadrant 1 mo, kaya nga kami, pag nagtanungan kami, oy, pag sinabi, sir, may gagawin lang ako. Ano yung gagawin mo? Quadrant 1 ba yan? Ibig sabihin ng quadrant 1, urgent and important ba yan para sa business ba yan? Remember, nagbabago-bago, nag-iiba-iba yan sa perspective. Mamaya, pag-aaralan natin yung iba't ibang perspective. Ngayon, yung quadrant 2 natin, ibig sabihin, hindi naman siya urgent. Pero importante siya. Okay? Yung quadrant 2 natin, not urgent, but important. Sir, may mga ganun ba? Yung hindi urgent, pero importante. Ito po, di ba? Sa perspective tayo ng isang estudyante. Ang isang estudyante, importante po ba sa kanya ang career? Yes, kaya ka nga nag-aaral eh. Pero ang tanong, urgent ba sa kanya ang career? Hindi. Ibig sabihin, ito yung mga kailangan mong paghandaan. So question, nagsisimula ka, Bruce, you are starting. Importante na ba sa'yo ngayon yung Mustang? Hindi, baka nga mas importante sa'yo ngayon, L300 para may pangakot kayo, di ba? Mahirap pag inuna mo to. Kagaya niyan, si Ma'am Kanya, di ba? Palakpakan naman natin kahit wala siya nakaka-inspired. Nagkabas ng brand new Land Cruiser. Ang tanong, di ba? Tama na ba yung time niya para bumili nun? Hinug na eh. Sabi ko nga sa inyo, parang ano na eh, parang Meralco, metro ng Meralco na eh, galaw ng galaw yung expansion account. Expansion pa lang yun, wala pang essential. So ngayon, kung ikaw, nasa kalagayan mo kaya, urgent ka ba sa'yo na magkaroon ka rin ng Land Cruiser? Hindi pa, di ba? So ibig sabihin, kailangan, ito yung mga paghahandaan mo. Ibig sabihin, yung mga ginagawa mo dito, dapat yun yung mag-lead sa'yo dito. Pag ito ang inuna mo, di ba? Sige, sasakyan, wala pang direct, wala pang income, sasakyan agad. Kailangan makapaglabas ako siya para makita ng mga tao ko na meron ako resulta. Yun nga malungkot eh, para makita ng tao mo na meron kang resulta, eh wala ka pang tao. Sino makakakita ng resulta mo? Balik-balik lang tayo sa basics eh, di ba? Ibig sabihin, may sarili-sariling time yan. Pagka hinog na hinog ka na rito, yan yung magdadala sa'yo dito. Kaya po, ilagay nyo ngayon dyan sa preparation nyo kung ano yung gusto nyo ma-achieve as network marketers. Kumbaga, ito yung survival goals. Diba? Tapos, dito sa kabila, diba? Ito yung mga stability goals na natin, yung gusto natin ma-achieve. Alay lahat ng trainings natin. Okay? So, ano ba yung kailangan mong pagandaan? Bahay. Diba? Sasakyan. Travel. O, ibig sabihin, hindi ka tatalong dito. Para ma-achieve mo to, dapat ito yung ginagawa mo. Yung ginagawa ko ba ngayon, yung hanggang madaling araw, nakikipag-chat ako para mag-prospect. Di ba? Ang ginagawa ko ba ngayon na to, makakapagdala sa akin dito? Oo naman, basta siguraduhin mong nakikipag-chat ka sa prospect. Di ba? Baka mamaya hanggang madaling araw, nakikipag-chat ka lang kung kani-kanino.
Tapos sasabihin mo sa upline, grabe upline, puyat na puyat ako. Bakit ba lahat na lang ang sinasabi ko parang may nagre-react? Parang may natatamaan. Pero lagi nyo tandaan, ito importante ha. Preparation is important, pero dapat lahat ng ginagawa nyo ngayon. Kaya nga, pag nagtanong kayo uplines, di ba? Mamaya, gawin nyo ng kultura ng grupo nyo yan. Quadrant 1 ba yung ginagawa mo? O ano yung mga quadrant 2 mo? Di ba? Sabihin mo, upline, quadrant 2 ko, sasakyan. O at least alam ng upline mo na yung gusto mo magkaroon. Pag kinwadrant 1 mo yung sasakyan, ay naku, maniwala kayo, disaster yung mangyayari sa inyo. Hatak lang yan. Then yung quadrant 3 natin, ito na yung hindi important, hindi pa urgent. Ang tawag dyan, waste. Diba? Kaya mga upline, pag tinanong nyo, quadrant, anong quadrant pa yung ginagawa mo? Pag sinabing quadrant 3, alam mo na, waste yung ginagawa. Ano ba yung mga waste of time? Diba sa estudyante, paglaro ka ng laro ng online games, waste of time yan. Sa network natin, alam niyo po, lakas din minsan makasayang ng oras ng pagbabrowse eh. Sa totoo lang, ibang-iba talaga yung algorithm ngayon. Kagaya ako, minsan gustong-gusto kong panoorin yung mga moves sa basketball, yung mga plays, gano'n. Minsan, pagka natagal ako doon, tapos pag-scroll ko, puro gano'n na oh. Kahit pa 1 minute, 1 minute, 2 minutes, 2 minutes lang yan, marirealize mo, 2 oras na yung naubos mo. Waste yun. Diba? Ano pa? O ito pa po, sa pag-build ng network. O wala. Ito na naman, may sasabihin na naman ako, wag po kayo masasaktan ha. Overbanding. Minsan, inaabot kayo, alas 2, alas 3 na madaling araw para mag-banding. Minsan, yung pinag-uusapan, hindi naman related sa network. Kaya ang nangyari, the following day, pag may prospect ka, pag kinausap mo, ikaw mismo, kupad ng utang kasi hindi ka nakatulog ng maayos eh. Yung banding, di ba, ilagay natin sa tamang ano. At saka importante na dapat kahit may banding, may natututunan. O, ano pa yung mga waste of time natin dyan? Di ba? O, oversleep. Tama yan. Diba, huwag yung sobrang yung tulog nyo. Kaya lang problema, pag naka-omega life ka, minsan parang medyo napapahaba talaga eh. Diba? So, yan. Yun yung quadrant 3. And then yung quadrant 4 natin, ito naman yung mga urgent siya, pero hindi siya importante. Ang tawag natin dito, challenge quadrant. When we say challenge quadrant, ito po, tignan nyo, perspective-wise. Sa perspective tayo ng isang estudyante. Halimbawa po, may household chores ang estudyante, may kailangan gawin sa bahay. Hindi yun importante sa pag-aaral, tama po ba? Diba, yung household chores, di naman yun importante sa pag-aaral eh. Pero urgent siya, kailangan mo siyang gawin. Alam niyo po, may mga bagay na hindi importante sa business natin, pero urgent na kailangan natin tutukan. Sino po dito mga mommies? Mga nanay na may maliliit pang anak. O yan, kagaya niyan. Example natin si Ma'am May, di ba? O si May. May baby siya. May anak siya, di ba? Medyo bata. Pero nakakatawa dito, August, nag-top 1 pa rin, di ba? Pero baka naman natin, top 1, nakakatawa ng training. Okay. Perspective-wise, May ha, open your mind. Perspective-wise, yung anak, hindi naman importante sa business yun eh. Hindi ko sinasabing hindi importante ang anak. Importante ang anak. Sinasabi ko lang, sa perspective, hindi importante sa business. Pero pag may kinailangan yung anak mo, yung pamilya mo, urgent, kailangan mong gawin. Kaya yun minsan, yung nagiging challenge. Kaya nga, kailangan, perspective-wise, alam mo kung anong perspektibo mo. Where you are standing. Kagaya niyan, in my past company, may nagsabi sa akin, meron kasi ako doon na minentoran. Ang challenge sa kanya, taga Batangas pa siya. And alam nyo, every time, hindi siya pupunta sa mga kahit scheduled na malilate, hindi pupunta. Kasi ang reason niya lagi, yung kailangan ako ng anak ko. Kailangan ako ng asawa ko. So ngayon, sabi ko sa kanya, bakit? Yung asawa mo ba inaalagaan pa rin o pwede siya rin mag-alaga sa anak? Perspective-wise, ano ba yung perspektibo mo? Ano ba yung mas gusto mong panindigan para at least alam ko kung paano ka tutulungan? Mas gusto mo bang magpakatatay talaga o lirang ama? O mas gusto mo, diba, na tumulong or kumita para may panggastos ka sa pamilya mo? Meron din ako isa na na-mentoran, siya naman, mag-quit daw sa business. Kasi, yung nanay niya may sakit.
Ako simple lang tinanong ko sa kanya, okay, given yan, gawin mo yung decision mo. Pero may question lang ako. Number one, first question ko, ikaw lang ba yung pwedeng mag-alaga sa nanay mo? Hindi, 4 po kami magkakapatid. Ang tanong ko, sa inyong 4 na magkakapatid, lahat ba silang 3 may maayos na trabaho para masustain yung nanay mo? Wala po. Ako nga lang yung medyo kumikita dahil sa network. Alam mo, sabi ko sa kanya, o sige, bantayan mo yung nanay mo. Tignan na lang natin kung lumala na yung sitwasyon niyan, kung wala kayong pera, kung ano mangyayari. Kung mapapagaling ba yan. Mano bang, 3 naman pala yung pwedeng magbantay, ikaw kumita ka ng pera para ikaw makasupport financially sa pamilya niyo. Perspective-wise, ano bang gusto mong perspektibo? Kasi kung gusto mo, perspective ng isang anak, go. Pero kung ang gusto mo, perspective ng isang network marketer, kumita para masuportahan yung pamilya, medyo set aside mo yung emotion, naiintindihan ko naman yun. Kaya lang hindi pwede na pag lumala yung nanay mo, pare-parehas na lang kayong iiyak dahil wala kayong pera. Kuha niyo po, I understand na may challenges tayo, but remember, hindi lang ikaw yung may challenge. Karamihan sa atin may challenge. Ang tanong, anong perspective mo in handling your challenge? Kaya importante yan. Kaya po ang ganda na itong priority coordinate plan natin. Kaya pag may challenge ka, sabihin mo sa upline mo, upline. Meron po akong quadrant 3. Alam na yun, matik na yun. Ibig sabihin mo yung challenge. So mamaya po, after this, pwede nyo pag-usap-usapan. Okay? Upo kayo, tapos pag-usapan nyo on how you can handle your challenges. So maganda po yan, para at least itong priority coordinate plan na to, mapag-usapan nyo sa grupo nyo. Okay? Kaya, yun po. Yun. Lalag na naman. Parang ayaw nyo na talaga ngayon. Ayan. So yun po pala. Yun na yung katapusan ng ating check-in 2 motives. So next po natin, check-in 3 mastery. So siguro po, kahit mga 10 minutes, baka po meron sa inyo may mga question. Kasi ang mandate sa akin ngayon, magkaroon tayo ng konting question and answer para makita naman. Tungkol lang po sa goal pagka tungkol sa problemang pinansyal, di ho makakatulong dyan. Question po regarding goals. Sige po, mga tanong about your goals or kahit ano, basta network. Question po about your network. Wala na? Okay, kung wala na pong question, siguro pwede po tayong magkaroon kayo ng huddle sa group nyo. And then pag-usap-usapan niyo po, talk about the priority coordinate plan. Ang importante po, ma-maximize natin itong training and yung mga coming trainings, makakita natin. So maraming salamat.